sa Gat at sa Asdon, lamang may natirang ilan. Sinakop nga ni Josue ang buong lupaing iyon, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, at ipinamahagi sa bawat lipi ng Israel upang paghati-hatian ng lahat ng bumubuo ng bawat lipi. Pagkatapos nito, namuhay ng mapayapa ang mga Israelita sa lupaing iyon. Hallelujah! Salamat sa Panginoong Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito. Maraming pong salamat sa pagbibigay mo ng karapatan na makapagbasa ang iyo pong mga anak. Patuloy pong apong itinataas sila sa iyo at patuloy na pagpalain. Maging ang bawat mga nakikinig rin po ng iyo pong mga salita, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng kaunawaan sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Lilia. Amen, amen. Maraming salamat po, Pastor Wilfred, at sa ating nagbabasa ngayong hapon na ito. Thank you, Lord. Praise God for your lives. At ngayon po, para sa ating pagpapatuloy, sa ating scripture reading and opening prayer, bigay po natin ang panahon kay Sister Grace Yu. Yes, magandang hapon sa ating lahat. Dadako po tayo sa ating opening scripture reading, prayer. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 19, verse 40. Ang pagkasabi po ng salita sa English, "Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in the sight. O Lord, my strength, my Redeemer." Hallelujah. Tama po ang mga nasulat sa aklat ng Psalms na tayo daw mga tao parang isang hardin. Kung ano ang itinanim, yun din ang tutubo. So, meron po tayong Diyos na pinag-ukulan po natin ng pansin. Kaya wala po tayong takot, duda at galit sa ating mga puso. Dahil ang salita po ng Diyos ay nananahan sa atin at ipinakita ng Diyos kung gaano kahalaga ang koneksyon niya sa ating buhay. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, sama-sama tayong maglaan ng tahimik at ibigay natin ang oras sa Panginoon at nang makilala natin ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating fellowship at nawa linisin tayo ni Lord ang ating mga isipan kasi ito po ay laging araw-araw na nasa buhay natin. Kaya may mga nangyayari, may mga nagagawa, but meron po tayong pinakamalaking Diyos na humahawak sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, Son, and Holy Spirit, Ama naming Diyos na makapangyarihan, alam po namin na Ikaw po ang gumawa sa aming mga buhay. Gamit ng iyong mga kamay, Lord God, bawat isa sa amin sa taga-House of Refuge ngayong hapon ay submit po sa aming mga isipan, sa aming mga puso, at sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Iguhit mo po, Panginoon, ang kawangisan ng Panginoong Hesukristo at sa araw-araw po namin na pamumuhay, Lord God, dala-dala po namin ang iyong salita na siya pong magbibigay lakbay po sa buhay namin ngayon. Lord, pagpalain mo ang gagawin namin ngayong hapon ng mga taga-House of Refuge. Bless mo rin, Lord God, ang mga pastor na gagamitin mo na sa lahat ng mga missions, Lord God, sa buong dako ng mundo na sinasambit ang pangalan ng Panginoong Hesus at nagpapahayag sa salita ng Panginoong Hesus. Nawa, Lord, na ang buhay ng mga misyon at mga pastor, Lord God, ay maging mabuti, punong-puno, Lord God, ng mga tanim ng iyong mga salita. At ikaw po ang mauna sa kanilang mga buhay. Lord, pagpalain mo ang dala-dala naming
mga offering ngayong hapon, yung oras namin ngayon. At bawat isa't isa namin sa amin ngayong hapon, Panginoon, Ikaw ang Diyos na aming paglilingkuran at pasasalamatan sa buhay na aming natanggap na kaligtasan. Kaya dalangin namin, O Lord, patuloy kang gumabay at kumilos. Holy Spirit, Ikaw ang manguna. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Amen, amen. Thank you, Sister Grace. At para sa ating praise and worship, at pong bigay natin ang panahon kay Ate Beth Albelda. Hello, magandang hapon. Naririnig niyo po ako? Yes po. Opo, te. Praise the Lord. May mga sinusubukan po kasi kami ngayong mga para magkarinigan po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang Diyos po ay mabuti at ang Diyos po ay tapat. Kaya nararapat lamang mga kapatid na sa hapong ito, anuman yung pinagdadaanan natin, ay pasalamatan natin ang Panginoon. In good times and in bad times, palagi po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil ang pangako niya po ay tapat at hindi po nagbabago. Amen? So, sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, let's give thanks to Him for He is worthy of our praises and thanksgiving. Hallelujah! Ni-invite ko ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Kung gusto niyo pong tumayo, tayo pong lahat ay magpuri sa Diyos na buhay. Hallelujah! My Savior, Redeemer, lifted me from my clay. Almighty, forever
Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa maraming bagay na ginawa mo sa aming mga buhay at sa gagawin mo pa. And through this, Lord, we want to praise you and we want to honor you this afternoon dahil ikaw lang ang karapat-dapat na tumanggap ng aming mga pagpupuri at pagsamba. Halwalhati ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Yes, you are so worthy, O God. Thank you for the cross, Sing it with all our Lord. heart. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you
Hallelujah. Yes, you are worthy, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng kaligtasan. Namatay ka, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan. We are not worthy, Lord, pero minahal mo kami. We thank you for that love, Lord. We thank you for dying on the cross for us. Panginoon, hayaan mo na ang bawat isa sa amin ay matuto nga pong magpasalamat sa mga ginawa mo sa mga buhay namin. Dahil ikaw ay karapat-dapat, ikaw, Panginoon, ang nararapat na tumanggap ng aming mga pasasalamat. Purihin ka sa iyong kaluwalhatian, purihin ka sa iyong kabanalan, purihin ka sa iyong kadakilaan, purihin ka, Panginoon, dahil ang biyaya mo ay sapat sa bawat isa sa amin. And this afternoon, Lord, patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna sa mga puso namin, sa mga isipan namin, as we continue to worship you, as we continue to hear your word, as we continue to honor your name, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa namin. Malwalhati ka, dakilang Diyos. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Hallelujah! Praise you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Worthy is the Lamb. God is really good. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dadako na sa ating banal na hapunan for our communion. Let us give the time to our brother Yu Chang. Sure. Good afternoon, brothers and sisters. Happy Sunday. Let's start our Holy Communion. Everybody prepare the bread and the wine, the juice, the water. Lord Jesus, I come before you with a thankful heart. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess all my wrongs and receive your forgiveness. Cleanse me with your precious blood. I set my heart upon you now, my Savior and King. Amen. Let's take the bread. In 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Thank you, Lord, for your body that was broken for my healing, my peace, and my redemption. As I eat, I remember your sacrifice and I receive your life. Amen. Let's eat the bread. Let's take the cup. In 1 Corinthians chapter 11, verse 25. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Thank you, Lord Jesus, for your blood poured out for the forgiveness of my sins. Through your blood, I'm made righteous, washed,
and redeemed. I receive your grace and new covenant blessings. Amen. Let's drink the cup. Let's pray. Lord Jesus, I thank you for the gift of salvation, your body and blood bring healing, forgiveness, and a life. I am yours forever. I proclaim your death until you come again. Hallelujah. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Brother Yu Chang. At ngayon po, para sa ating maririnig na mga salita na mula sa ating Panginoon, ito po ay ibibigay sa atin ng ating mahal na pastor, Pastor Mario Albelda. Amen. Thank you, Sister Lilia. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay po ba ang audio ko sa inyo? Do you hear me loud and clear? Ayan. So, salamat sa Panginoon. Magandang hapon sa inyo sa mga taga-Gusa, sa Alegria, as well as sa mga taga-Taiwan, saan pa ba? Taga-Isabela, sa iba-iba pang lugar. Hapon. Amen. Amen. So, magandang hapon po at tayo ay dadako sa, sabi nga, the most exciting part ng ating gawain ay ang pakikinig, ang pagtanggap natin ng salita ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos, malapit po kami sa inyo. Nagpapasalamat this afternoon sa buhay na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na opportunity that we can hear and we can receive your word in our lives. Lord, we pray that you would just open our minds, our spirits, Lord, even our hearts as we hear from your word this afternoon. Ikaw po ang siya maghari sa aming mga buhay at gawin mo kapakipakinabang ang bawat sandali ng aming gawain ngayong hapon. We thank you and praise you, Lord. Hallelujah. We honor you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Sa mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral na isinasagawa. And magtatatlong balok ito in case na hindi niyo pa alam, ang series na ating pinag-uusapan ay ang tinatawag natin vital areas. No? The 24 vital areas for a disciple of the Lord Jesus Christ. So, sinasabi po natin na kung sa ating pong mga physical na katawan ay mahalaga ang tinatawag natin mga vital organs, meron din po mga importanteng bahagi ng ating buhay na dapat natin i-develop so that each one of us would become a true disciple of the Lord Jesus Christ. At sinabi rin po natin mga kapatid na ang pagiging disipulo ng Panginoon, hindi ho ito automatic, hindi siya agad-agad na nangyayari. Rather, kinakailangan meron tayong pagpapasya na dapat na gawin at hindi lamang yung decision natin to follow Jesus, but also our decision na ipamuhay o gawin natin ang mga naisin ng Diyos sa ating mga buhay. So, ngayon pong October 5 o unang linggo ng buwan ng Oktubre ay nasa ikasyam na linggo na po tayo. 9/24 kasi sabi natin 24 ho ito, no? So we started last August and pang-siyam na po ngayong linggo. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pagtulong sa atin. And for the last several Sundays, we talk a lot about the Bible. Maraming panahon na pinag-usapan natin ang tungkol sa Biblia o ang salita ng Diyos. Alala niyo ba, di ba? Tinalakay ho, I think, ni Sister Lilia, ano ba ang Biblia? At paano ba ito ibinigay ng Diyos sa atin? Ano ba ang layunin ng Diyos sa paghahatid o pagbibigay niya ng kanyang mga salita sa atin? At nalaman din natin o inaral natin yung kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Alaman natin ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Talakay din natin noong isang linggo ang pangangailangan for us to study the Bible. In other words, ang Bible po na binigay ng Diyos sa atin are not intended to
to be shelved. No? Hindi siya nilaan para ito ho ay tago lamang natin. Ang Bible o ang pangangaral ng salita ng Diyos are not only intended for us to be able to hear o hindi lamang para mabasa o aralin natin. Sabi natin, kinakailangan merong application. We have to do, we have to apply everything that we have received from the Lord. Kaya po ngayong hapon ay atin naman pong titignan ng isa pang aspeto ng salita ng Diyos. And this time, it is about scripture memorization. O sa Tagalog ay ang pagsasaulo ng mga talata sa Biblia. We realize na ang iba po sa atin ngayon, of course, on our old age, hindi na ho tayo ganon katindi na magsaulo, hindi ho ba? Diba, may mga pagkakataon sa buhay natin that when we were young, it was so easy, no? It was so easy for us to memorize. Pero ngayon po, habang nagkakaedad tayo, ay medyo bumabagal na ang ating pagsasaulo. But it doesn't necessarily mean na titigil na tayo. Kaya nga po, what we're saying is that each one of us, maging tayo man ay bata pa o medyo may edad na, no? If we consider ourselves to be young or we are too old, scripture memorization is still a must. No? Kinakailangan gawin pa rin natin ito upang sa ganon ay ma-internalize natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sa panahon po natin ngayon, we carry the Word of God. No? Most of the time, marami po sa atin, meron na tayong mga smartphone ngayon na na-download na natin yung Bible sa ating smartphone. Yung iba naman sa atin, we carry our Bibles or the Word of God in our bags, or some of us, ang salita ng Diyos ay nandoon sa shelves. It is one thing to have a Bible in our lives, no? Maganda na meron tayong Biblia sa ating buhay o sa ating bahay. But the real question is the Word of God really in our hearts? Nasa puso ba natin ang salita ng Diyos? Kasi hindi po sapat na meron tayo, hindi sapat na nagbabasa tayo, hindi sapat na nakikinig tayo. Ang tanong, nasa puso ba natin ang salita ng Diyos? Because when God's Word is in our memory, kapag ka ang salita ng Diyos ay nasa ating puso, at ito po ay isinaulo natin, no? Nandun po sa ating memorya, sa ating kaisipan, alam niyo po ba na ang salita ng Diyos becomes our strength. Ito ang nagsisilbing kalakasan natin when temptation comes into our lives. No, kapag meron po mga tukso, mga panahon that we are being tempted by the enemy, ang source ng ating kalakasan ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. It is also our comfort in trials. Di ba? Sabi nga natin, ang mga pagsubok will always be there. That is why we need to always have the Word of God in our lives so that we will receive comfort during the time of trials. At ganoon din po, hindi lamang ito comfort, but it also provide guide in our daily living. Alam niyo po, sabi nga natin, everyday sa ating mga buhay, umaharap tayo sa iba't ibang panahon na tayo po ay dapat mamili. In fact, paggising mo pa lang sa umaga, when you woke up in the morning, you have to make a choice. Either you choose to be positive or to be negative. And alam niyo ba mga kapatid, na ang salita ng Diyos ang siyang magiging gabay natin in making or in choosing wise decision in our lives. That is why there is a need, hindi lamang para makinig, hindi lamang para magbasa, meron din pong pangangailangan for us to memorize the Bible or parts of the Scripture, for us to memorize verses or Scripture in our Bible, dahil ito po ay essential part of our Christian life.
In other words, kung gusto mo talagang mag-grow sa pananampalataya mo, hindi pwedeng hindi ka nagme-memorya o nagsasaulo ng mga talata sa Biblia. Mahalaga po because as far as the Word of God is concerned, mahalaga ang Biblia sapagkat tulad ng sabi ni David in Psalm 119 verse 11, ang sabi niya, I have hid your word in my heart so that I may not sin against it. In other words, for sure, si David nagbabasa ng mga kasulatan noong unang panahon. Pero hindi lamang niya ito binasa, ang sabi po rito, itinago niya, no? Inilagay niya sa kanyang puso. Why? Upang sa ganon ay hindi siya magkasala. Alam niyo po mga kapatid, when we start memorizing scripture, I'm not saying the whole Bible, no? Yung scripture, yung mga talata, yung mga verses sa Bible that somehow ay nakaka-minister sa ating buhay. Bakit po? Kasi po ang pagsasaulo ng mga talata sa Biblia ay para bang nag-iimbak ka ng pagkain ng iyong kaluluwa. Di ba? I'm sure lahat tayo, in one way or the other, we cannot miss eating. Di ba? Hindi natin pwedeng lagpasan ang hindi kakain. O hindi pwedeng hindi tayo kakain sa isang araw. Alam niyo po ba na ganoon din ang ating mga kaluluwa na kapag tayo po ay makamiss ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, tayo rin po, like in the physical aspect ng buhay natin, spiritually, pwede rin tayong manghina. That is why we need to memorize Scripture. Because when we are weak, kapag tayo po ay nanghihina spiritually, the Word of God will feed us. And when we are being attacked by temptation, the Word of God will protect us. Amen po ba? No? Of course, sa buhay natin, no? Iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga panahon, nakakaramdam tayo ng panghihina. Nakakaramdam tayo ng parang nawawalan tayo ng pag-asa. Nakakaramdam tayo na parang tayo ay napapagod na. That is why kailangan natin ang salita ng Diyos. Nakakaranas din tayo that we are being tempted. May mga tukso sa kapaligiran natin. Merong mga tao na nais tayong pabagsakin or even our enemy would like us to fall. No? Na tayo po ay magkasala at lumayo sa Diyos. Tandaan po natin, when we are being attacked, when you have the Word of God in your lives, the Word will protect you. Kaya po, mahalagang maintindihan natin na ang pagsasaulo ng mga talata sa Biblia ay mahalaga. Because when we memorize, it will fuel our meditation. Kasi you cannot meditate any single verse in the Bible if you don't memorize, di ba? Hindi mo pwedeng pagbulay-bulayan ang isang bagay na hindi mo isinaulo. And alam niyo po, without knowing the word by heart, kapag ka ang salita ng Diyos ay hindi natin lubos na itinago sa ating mga puso, no? Hindi rin natin ito mabibigyan ng panahon na ating mapagbulay-bulayan. That's why we need to understand that there is power, pero pong kapangyarihan sa pagsasaulo ng talata sa Biblia. Amen po ba? No? Hindi lang siya isang parang encouragement sa atin, but there is actually power in memorizing scriptures. At yan po ang tatalakayin natin ngayong hapon. Una, ang sabi po rito, whenever we memorize, kapag tayo po'y magsasaulo ng talata sa Biblia, ang mga talata po ito will actually provide a protection against sinning. No? Ito po ang mag-iingat. Ito po ang magbibigay ng protection sa atin upang tayo po ay hindi magkasala. Again, in Matthew chapter 4, verses 1 to 11, no? Alam ko po, ang iba sa atin, alam na natin ang kaganapang ito.
that during the time that Jesus was here on earth, no, siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. And of course, alam natin na kapag ang isang tao po ay hindi kumain ng ilang araw, ano mangyayari? Manghihina ka physically. No, actually, tulad ho namin ngayon, hindi kami naka-breakfast ng ano tawag dito, ng tama. Hindi pa rin kami nagla-lunch ngayon. Mamaya pala kami magla-lunch after 4 o'clock. No? So, parang medyo physically, nanghihina ka. And alam niyo po, during the time si Jesus, no, while he was on a 40 days and 40 nights fasting, the devil came to him, no? Dumating, at lumapit sa kanya ang kaaway. Anong sabi ng kaaway sa kanya ni Satanas trying to tempt him? Sabi ng diablo sa kanya, nanghihina ka na. Di ba meron kang kapangyarihan to make these stones bread? Di ba? Meron kang kapangyarihan para gawin mong tinapay ang mga batong ito para makakain ka na. Ano ang sabi ni Jesus? It is written. Nasusulat na ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam niyo po, iniisip ko nga ako ito nung binabasa ko, kung si Jesus po siguro ay sumunod o nag-give-in doon po sa temptation at hindi niya alam ang kasulatan. Hindi niya sinabi na it is written. Perhaps mababago ang istorya, di ba? Hindi magiging ganito ang kalagayan ng istorya na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kung si Jesus nga, mga kapatid, find it necessary to memorize scriptures, paano po kaya tayo? Wala hong dahilan whether matanda o bata. In fact, ang mga bata, mas madaling mag-memorize, di ba? Kapag mayroong mga kids church, mayroong vacation Bible school, part ng kanilang program ay memorization. Mas mahirap na nga kung utusan mag-memorize ang medyo may edad na. Mas mahirap ang utusan yung medyo nakatatanda na. Pero mga kapatid, wala akong exempted sa atin. No, for us to be able to be protected from sinning, kinakailangan pong magsaulo tayo ng talata sa Biblia. Bakit? Kasi ang mga salita ng Diyos that we are pinapangalagaan, itinatago natin sa ating mga puso, ito ang nagiging sandata natin laban sa mga tukso ng pagkakasala. I'm sure, walang nagnanais sa atin dito na magkasala, di ba? Per se. No? Walang nagnanais sa atin na gumawa ng hindi tama. That is why we need to have the Word of God in our hearts. Isa ulo natin, isa puso natin para maging matagumpay tayo. And so, the Word of God actually reminds us, ang salita ng Diyos na ating isinaulo ay nagpapaalala sa atin kung ano ang tama, kung ano ang dapat, especially when we are being tempted to do wrong. Kapag ka merong kang tukso na ikaw ay gumawa ng mali, no? If you have the Word of God sa puso mo, sa isip mo, most likely hindi ka magigilin. Why? Because you have the Word of God in your mind and in your heart. So it protects us from sinning. Pangalawa, ang salita po ng Diyos, when we memorize the Word of God, it also gives us strength in trials. No? Ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. No? Sabi ko nga po kanina, alam niyo, habang nabubuhay tayo, ang mga trials will always be there. No? Parating nandiyan na yung mga pagsubok, mga hamon sa buhay natin. Kaya nga, kailangan parating meron tayong lakas. And where can we find that strength? We can find it from the Word of God. When we are weak, when we are afraid, what we can do is to recall, remember
God's promises of strength. Di ba? May mga panahon talaga na parang natatakot tayo. May mga panahon na parang wala tayong katiyakan and we are afraid. Nanghihina tayo sa mga kaganapan sa ating mga buhay. Mga kapatid, instead na tumakbo ka sa social media, imbis na tumakbo ka sa Facebook, tumakbo ka kay Lord. You recall, try to remember His promise of strength for you. Ano po sabi sa Philippians chapter 4 verse 13? I can do all things. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa tulong ng ating Panginoon. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, di ba? Na tayo po ay inihalin tulad sa mga agila, no? Ang mga taong nagtitiwala, those who wait upon the Lord shall renew their strength. No, ang mga tao naghihintay. Minsan may mga prayers tayo na natatagalan tayo, napapagod tayo ng kakahintay. But when we remember Isaiah 41:10, that those who wait in the Lord will renew their strength and they shall fly like an eagle. Mga kapatid, yung ating takot, yung ating kahinaan, mapapalitan ng kalakasan. And so, memorize verses. Yung mga talatang nasa ulo natin will remind us of God's faithfulness when emotions overwhelm us. Kaya po, kapag meron tayong takot o kalungkutan, tandaan niyo po mga kapatid, pag nagsaulo ka ng talata sa Biblia, ito ang magdadala ng kapayapaan sa buhay mo. Amen? Number 3. Ang pagsasaulo ng talata will also provide us guidance in our decision making. Ito po magbibigay ng gabay, patnubay sa atin whenever we are in a crossroad that we are to make decisions in our lives. No? Mahalaga po ang gabay. And sa panahon natin ngayon, maraming mga tao pinupuntahan ng iba't ibang mga tao. Kaya nga, dati, 20, 30 years ago, wala naman yung salitang mga influencer. Wala naman yung mga salitang motivational speaker. Pero ngayon, ang dami na. That most people look upon these people, no? Tumitingin sila, tinitingnan nila itong mga taong to as if sila ay mga nagtagumpay, no? Sila ay nagtagumpay mula sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. And mga kapatid, maganda na dapat pinipili natin, no, kung sino yung ating makaka-influence ng buhay natin. But I know someone na pinaka-importante maka-influence ng buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon, and that we can get His guidance by memorizing scriptures in our lives. Mahalaga po kasi ang sabi in Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light on my path. So, ang salita ng Diyos ay parang ilawan sa ating paanan. No? Ito rin ang gabay sa ating dadaanan. Kaya nga mga kapatid, hindi natin pwedeng pagsawalang bahala. Hindi natin pwedeng hindi bigyang pansin o pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Kung ayaw mong madapa, you have to have God's word in your life. Kung ayaw mong mahulog sa pagkakasala, you have to have God's word in your life. Hindi yung sasabihin ng tao sa paligid mo. Hindi, I remember, may isang nagsabi sa akin dyan sa Taiwan noon when we were there. Pastor, kasi natural lang dito yan eh. Dito, ayoko lang sabihin na, pero parang inaano niya na, natural lang dito ang immorality kasi ganito, ganyan. Sabi ko, no, it's not. No, kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi ito yung magliligtas sa iyo sa tukso. Ito yung magliligtas sa iyo sa kasalanan. Ito rin yung magbibigay sa iyo ng tamang gabay sa dapat na tahakin mo sa iyong buhay. Mga kapatid, huwag tayong tumakbo sa tao. Lalo na sa mga tao sa paligid natin. Takbuhan natin salita ng Diyos. That is why we have to memorize the scriptures for us to be protected from sinning. And for us to be able to receive guidance from our decision makings. Mga kapatid, mahalaga.
When we have God's word in our heart, it guides us on our choices. No, pag wala na tayong masyadong panahon para aralin natin yung mga bagay-bagay, tingnan mo ang sinasabi ng Biblia. Tingnan mo ano sinasabi ng Diyos tungkol sa mga bagay na pinagdadaanan mo sa buhay mo. The Word of God will actually, when we have the Word of God in our lives, it's going to enrich our lives. Alam nyo, pagka ang salita ng Diyos nasa puso natin, pagyayamanin nito yung kaisipan natin, pagyayamanin nito yung ating pananaw sa buhay. No? And in fact, even in our physical lives, di ba, sabi ng Panginoon sa kay Joshua, di ba, pagbulay-bulayan mo, you have to have God's word in your life so that you may prosper in everything you do. Gusto mo magtagumpay? Unahin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Gusto mo mapagpala ang buhay mo? Unahin mo ang Diyos at ang kanyang salita sa buhay mo. Mga kapatid, the Word of God, the memorize, yung isinaulong talata sa Biblia, can provide us with guidance. And number 4, ang salita ng Diyos na ating sinaulo can actually provide encouragement for one another. Alam niyo, tayo po dito sa HOR, meron tayong iba't ibang mga physical family. Pero tayo po sa House of Refuge, we consider ourselves to be our spiritual family. Meron tayong pamilya. And kumisa sa pamilya, di ba? Meron mga kapamilya na nagkakaroon ng problema. Meron mga kapamilya na nangihina. Meron mga kapamilya na nabibigo. And alam niyo ba mga kapatid, hindi lamang yung ating kapamilya, but even other people, no, yung ibang mga taong binibigay ng Diyos sa atin. And you know, guys, kapag ang salita ng Diyos ay nasa ulo natin, sinaulo natin, inilagay natin sa puso natin, ang salita ng Diyos na ito sa ating buhay can provide an encouragement for others. How's that? Paano mangyayari? Kapag meron po mga taong lumapit sa atin na para bang dumadaan sa matinding pagsubok ng ating buhay and trying to seek counsel, advice sa atin, mga kapatid, most of the time, yung memoryado, yung nasa ulo mong talata sa Biblia, ay pwede mong i-share, no? Pwede mong ibahagi sa isang tao na nagpapahay ng kanyang problema. You know what? It can actually bring life and hope to that person. And I don't know if you're familiar with the 700 Club. Alam niyo yung 700 Club, noong mga panahon na mga 20 years ago, noong mga panahon na wala pa mga Netflix, wala pa mga YouTube noon, di ba? Di ko alam kung sa Lila naabutan mo ba yun? 700 Club, di ba? Alam niyo yung 700 Club, ito yung parang counseling TV program ito. And normally, mga 11:30 hanggang alas 12 o 12:30 ng gabi, ito yung airing nila. No? At dito, nagbabahagi sila ng salita ng Diyos, they pray for their televiewers, no? They provide counseling. And alam niyo, ng mga unang panahon, ang dami namin mga patutungo na naririnig that there's a lot of people na nakahanda ng magpatiwakal. No? They're trying to kill their lives kasi naguguluhan na sila, hindi na nila kaya yung problema nila. And alam niyo mga kapatid, because of that program of 700 Club, marami mga tao ang nagkaroon ng buhay at bagong pag-asa because they heard the Word of God that is being shared to them by the counselors. Mga kapatid, hindi man tayo 700 Club, pero kapag tayo ay merong salita ng Diyos, mind you mga kapatid, yung salita ng Diyos na nasa ulo mo can bring life and hope to someone. Amen. Diyan sa Taiwan, amen. Kahit nasagana materially ang mga tao sa Taiwan, pero ang daming problema. And mga kapatid, if we will just try to share God's word to them, it will bring life and hope to them. Hindi lamang sa Taiwan, kundi sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga kapatid, ang sabi sa Proverbs 25:11,
A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Ang isang pananalita na binigay natin, ang isang salitang isinare natin, ang isang talatang sinaulo at isinare natin sa ibang tao ay tulad ng isang mansanas na napapalibutan ng ginto at ng pila. That's true. Bakit? Kasi naghahatid ng pag-asa ang word ni Lord. Amen? Nagbibigay ito ng buhay. And in fact, ang isang memorized verse, ang isang talata na ating sinaulo, when we share it to others, it can possibly change someone's life. Pwede mabago ang buhay ng isang tao na babahagi na natin ng salita ng Diyos. Ang problema, what if kung wala ka na memorize? Di ba? What if kung wala ka na sa ulo na talata? Anong ibibigay mo? You cannot give anything, something na you don't have. That is why, taga-HOR, hindi lang tayo makikinig, hindi lang tayo magbabasa. We have to memorize. We have to do certain memorization. Kahit na kasing edad ka na ni Pastor Wilfred, no? O ni Manang Tess, no? Kahit na magsisenior ka na, we still have to memorize scriptures. Magsaulo pa din tayo. Ang tanong, Pastor, paano ba? Paano ba ako magsisimula? Ito lang, simple lang. You start small and be consistent. Huwag naman yung pinakamaiksing talata ang simulan mo na. Baka mapako ka na lang doon. Ano yung pinakamaiksing talata? Si Jesus ay umiyak, Jesus wept. No? Baka mamaya hanggang doon ka na lang. Wag. You have to be consistent. Begin with one verse. Try to memorize. Tayo kagabi ang ganda-ganda ng Bible study natin, di ba? Yung talata sa Joshua chapter 10 verse 14 na pinatigil ni Joshua yung araw, no? Hindi gumalaw. Ayun, napakagandang talata 'yon, no? That will remind us how powerful our God is. Magsimula ka sa maigsi, pero dapat consistent. Amen? Pangalawa, repeat it. Use repetition. Pwede mo isulat, no? Sa isang notebook, isulat mo yung gusto mo i-memorize, basahin mo ng malakas. And you can actually pray using scriptures, no? Like for example, kagabi, di ba, sa Bible study natin, you can pray, Lord, dalangin po namin na sa pagharap namin ng mga pagsubok, we will be like Joshua, na magiging matapang, magiging malakas ang loob, hindi matatakot, at makikibaka sa mga pagsubok. Yun, that is prayer using scriptures. Amen? No? Pwede natin magamit ang salita ng Diyos. And the most important is that we apply whatever we memorize. Kailangan kung may isa sa ulo ka, kailangan isabuhay mo ang mga talata ng Biblia. Di ba? Tulad ng sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, italin nyo sa mga ulo nyo, araw-araw, ipahayag ninyo, sabihin ninyo para ma-memorize natin. So mga kapatid, tandaan po natin na ang pagsasaulo ng mga talata ay merong dulot na kabutihan sa atin. Yes, we have God's word in our hands. That is good. We have God's word in, di ba? Nandun ang salita ng Diyos sa ating mga puso. That is better. Alam nyo, pinakamalaga is that we have the Word of God in our heart. Kung merong word na bestest o bester o what, pero best lang, no? Kung merong pinakamaigi, pinakamabuti, ay ang salita ng Diyos. Itago natin, ilagay natin sa ating mga puso. You know, mga kapatid, the day may come, maaaring dumating ang panahon that our Bibles will be taken away from us. Like what is happening among the persecuted countries that we are praying. No? Pwedeng ipagbawal ang pagbabasa ng Biblia. Pero
kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin. Kahit wala na yung physical Bible, when the Word of God is there in our heart, that is something that they cannot take away. So, mga kapatid, italaga natin ang ating mga buhay in committing to hide God's Word in our hearts. Ilagay mo sa puso mo so that you can be holy, we can be strong, and we can live a fruitful life for the Lord Jesus Christ. Hindi sapat yung sisimba ka lang. Kailangan, hindi sapat yung makikinig ka lang. Kailangan ilagay mo sa puso mo. Para sa ganon, makapamuhay tayo na may kamanalan, ng malakas, at mabunga para sa ating Panginoon sa Kristo. Let's pray. Lord, marami pong salamat for giving us the word. Salamat po na ang mga salita mo ay may kapangyarihan para magbago, maghatid ng pag-asa at buhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Tulungan mo po kami, Panginoon, to be able to memorize scriptures. Nawa po, Panginoon, kahit may mahirap for some of us, but Lord, with your help, makakayanan po namin. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Okay. God bless us all, mga kapatid. Sana meron pa ako mga tanong, kaya lang medyo nag-overtime ako. Hopefully, we can discuss that sa Thursday, yung for group discussion. Amen. God bless us all. Back to you, Stavia. Thank you po, Pastor. Maraming salamat po. Totoo po yan, mga kapatid. Kailangan po nating mag-memorize ng scriptures kasi napakaganda po. I-start lang po tayo ng isang simpleng verse at sa susunod, ibang verse naman hanggang sa magkakaroon na tayo ng maraming verses na isinasaulo natin. Kasi ang salita ng Panginoon, yan talaga ang panlaban natin sa lahat ng mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Yan, praise God. So, the word of the Lord is living and powerful. Praise the Lord. Thank you, Pastor Mario. Maraming salamat sa napakagandang mensahe at reminder for all of us this afternoon. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, tayo po ay mananalangin para sa persecuted country at tawagin po natin ang ating kapatid, Sister Fe Helbolinco. Thank you, thank you. Good afternoon, maayong hapon sa tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Amen. At sa bunga po ako ng House of Refuge na nag-aaral talaga ng scripture. Na yung una ko talagang na-memorize, yung Jeremiah 29:11, for I know the plans of the Lord. Yan sabi ni Pastor. Another na naman, magbagong verse ka na naman. Kaya may Psalms 56 verse 3 na po ako, trust in the Lord. Thank you, Lord. Natutunan ko talaga yan. Thank you, Lord. Thank you. So balik po tayo sa ating persecuted Christians in Vietnam. Basahin ko lang po ang aking short research. Sa Vietnam ay maraming Kristiyano, lalo na mula sa mga ethnic minorities gaya ng Hmong at Montagnards ang nakaranas ng matinding pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Pinipilit silang tumigil sa pananampalataya, sinasara at hinuhuli o pinaparusahan ang mga pastor at membro. Sinasara at hindi rin sila nabibigyan ng tamang ID o public services dahil sa kanilang relihiyon. Bagamat may batas sa Vietnam na nagsasabing freedom of religion, ay pinapayagan sa mga realidad ng marami rin ang restriction at harassment, lalo na sa mga hindi rehistradong simbahan. At moral to share po, tulad ng mga Kristiyanong ito, tayo rin ay tinatawag na maging matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Amen? Faith is not about comfort.
It's about courage to stand for what we believe. Gaya nga sa pag-aaral natin kagabi, makibaka din tayo. Makibaka. Huwag matakot. Hallelujah. So let us pray para po sa ating mga kapatid sa Vietnam. Sabayan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, inalalapit namin sa inyo ang aming mga kapatid na Kristiyano sa Vietnam. Bigyan sila ng lakas, Lord. Hallelujah. Tapang at pag-asa sa gitna ng pag-uusig. Yes, Lord. Protect them, Jesus. And let your light shine upon them, even in the darkness places. Yes, Lord. Naway manatili silang matatag sa pananampalataya at maging inspirasyon din kami na tumayo sa katotohanan at pag-ibig sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Thank you, Sister Fair. Praise God. Patuloy nating ipanalangin ang bansang Vietnam for this week. Hallelujah. At ngayon po, para sa ating tithes and offering, tawagin po natin si Brother Vic dahil si Sister Mildred po ay hindi niya, wala po siyang time ngayon kasi meron po siyang ginagawa as of this moment. Ayan, Brother Vic. Ito yung verse, 2 Corinthians chapter 9, 6 hanggang 10. Babasahin po natin. Remember this, a farmer who plants only few seeds will get small crop, but one who plants generously will get generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. As the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their their good deeds will be remembered, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Lord, maraming salamat po sa for enabling us, Lord, to have income, Lord God. Binigyan mo kami ng lakas, paraan, Panginoon, para makahanap buhay sa araw-araw, Lord. Binigyan mo kami ng paraan, binigyan mo kami ng mga resources, binigyan mo kami ng mga kasamahan, mga tao, Panginoon, mga kapatid, kapitbahay, kapaligid. Binigyan mo kami ng lahat na ito para makahanap buhay po kaming lahat. Maraming salamat po sa ganitong paraan at bilang ganti, bilang pasalamat namin, ibabalik din namin sa inyo ang kapurihan at saka yung pasalamat through giving, Lord Panginoon, at marami ding maraming salamat din sa ganitong paraan na we can be grateful and thankful, Lord. Maraming salamat din sa lahat na mabibigyan, ma-increase ang buhay through sa mga mga Christians at saka yung mga may kailangan na nakapaligid po. Maraming salamat din. Ikaw ang source sa buhay namin. Ikaw ang source sa lahat. Ikaw ang source ng lakas. Ikaw ang source ng mga kailangan namin everyday, Lord God. Ikaw ang worthy to be praised. Salamat po. Maraming pray. Amen. Amen.
Amen. Para po sa ating, ay maliit. Hindi ko mababasa, Pastor. For Taiwan, for those who wants to give their tithes or their offering para sa Taiwan po, just give your tithes and offering to Brother Yu Chang or Sister Grace Yu. At para sa Pilipinas, sana mabasa ko to kasi sobrang liit. Send your tithes and offering via GCash to Ate Marilyn Almahar, GCash number 0961. Tama ba yung nabasa ko? Yes, 612 612 1037. 1030. Ayan. Okay. Thank you po, Pastor. God bless a cheerful and faithful giver. God is good sa bawat buhay natin. God bless us all. Amen. At ngayon po para sa ating prayer for the nations and closing prayer, tawagin po natin ating mahal na Ate Marilyn Almahar. Salamat po, Sister Lilia. Tayo po ay darako na sa pananalangin. Ito pong bansang Pilipinas, samahan niyo po ako. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon ito. Muli po namin dinudulog sa inyo ang aming bansang Pilipinas na tunay nga po, Panginoon, na nakikita mo po ang sitwasyon ng aming bansa na nagkakaroon na po ng nawayang kalinawan, Panginoon. Tunay na ang katotohanan na siyang patuloy na mangibabaw, Panginoon. Tunay na maparusahan ang mga taong may mga kasalanan, Panginoon. Lord, tulungan mo po, Panginoon, ang mga namumuno sa amin na ikaw ang pumilo sa puso nila, Panginoon, na maging tapat sa kanilang paglilingkod, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na nawa, Panginoon, ang mga may sala, Panginoon, ay magkaroon din po, Panginoon, sa kanilang po mga puso na kilalanin ang kanilang mga nagawang pagkakamali, Panginoon. At magkaroon po kami ng patiwasayan sa aming bansa, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa aming pong ekonomiya ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, na marami po, Panginoon, ang nahihirapan, Panginoon. Hindi lamang sa baha, kundi sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng gobyernong ito, Lord God. Panginoon, tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay tunay na ikaw ang Panginoon, ang isang patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa, Panginoon. Nakilalanin, magpakumbaba sa kanilang mga nagawa, Panginoon. Magpakumbaba sa kanila pong mga puso. Magpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. At kilalanin ang kanilang mga pagkakamali, Panginoon. At Lord, hindi lamang sila maging witness sa kanilang mga maling ginawa, kundi tunay na sila po ay mabigyan ng kaparusahan, Panginoon. In the name of Jesus. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Danawa, Panginoon, magkaroon ng katagumpayan ang paglilitis na ito sa mga nangyayaring katiwalian sa aming bansa, Panginoon. Lord, upang maranasan namin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kasaganaan, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin po namin patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin at maging kami mga mamayang Pilipino. Ito na rin po, Panginoon, na maniklod sa iyo at manumbalik sa iyo na ikaw lamang, Panginoon, ang kikilalanin at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makakakilos, Panginoon, sa buhay at makapagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Upang maranasan namin ang minimiti ng kapayapaan at kasaganahan sa aming bansa. Magkaisa ang bawat isa na ang katotohanan ang patuloy na mangibabaw, Panginoon. Hallelujah. Marami po salamat sa iyo, dakilang Diyos Ama. At sa hapon po ito, patuloy mong pagpalain ng aming bansa, Panginoon. Patuloy mo pong ingatan, Panginoon, ang aming bansa. Lalo-lalo na po sa maraming pangyayaring nagaganap sa aming bansa, Lord God. Nawa patuloy na makabangon ang lahat na tinamaan po, Panginoon, ng sakunang naganap na lindol, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo silang ingatan at higit sa lahat, patuloy mo silang nawa, Panginoon, matulungan sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Mabangon sa sitwasyon na kanila pong pinalagyan. Maraming po salamat sa iyo, dakilang Diyos Ama.
At Lord, sa hapon din po ito, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa isang reminder, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat mo sa iyong anak na ginamit mo, na patuloy, na binibigyan mo po ng karunungan, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain po ang buhay ni Pastor Lord God. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan na nagmumula po sa iyo, Lord God. At higit sa lahat, kalusugan, Panginoon, sa kanyang buhay. Yes, Lord. Marami po salamat, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na matuto kaming mag-memorize, Lord God. Napakalaking tulong po na mayroon kaming natutunan sa mga salita mo sapagkat dumating man ang mga pagsubok sa aming buhay. Mayroon kaming maaaring sabihin, sa gitna ng tukso, mayroon kami pwedeng ilaban, Panginoon, sa gawa ng kaaway sa aming po mga buhay. Yes, Sa Lord. aming pagalingan, Panginoon, sa sakit karamdaman, mayroon kami pwedeng gawin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God. Kaya po, Lord, marami po salamat sa iyo, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa bawat araw, matuto kami mag-aral, mag-memorize ng iyong mga salita, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Hallelujah, marami po salamat. Katulad nga po sa sinasabi sa Santiago chapter 1, verse 5, Lord God, ang sinasabi mo nga po, Panginoon, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Lord, salamat po, Panginoon, sa karunungan. Dahil sa iyong pagbibigay, hindi kami makaririnig ng panunumbat, Panginoon. Salamat sa maraming karunungan at sa mga hiwaga ng iyong mga salita ay patuloy mong ibinibigay at pinakuunawa sa amin. Marami po salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po'y dumako sa ating doxology as we praise and thank God this afternoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri kami mo sa hapon ito. Maraming pong salamat sa pagtuturo ng pagsasaulo ng iyo pong mga salita sapagkat ito ay napakalaking kapakinabangan sa buhay po ng bawat sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na ito ang simula na araw na ito, Panginoon, na ang mga salita mo ay bigyan po namin, Panginoon, ng kahalagahan, ng pagbubulay-bulay, Lord, sapagkat ang salita mo, ito ay kalakasan at pag-asa at buhay ng bawat isa po sa amin. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal sa buhay po ng bawat isa sa amin. Napakabuti mo sapagkat ikaw po ang Diyos na siyang maglalagay sa amin pong mga puso ng iyo pong mga salita upang ito ay amin pong mapagbulay-bulayan araw at gabi, Panginoon. Sapagkat ang salita mo ang siyang gagawa at magtuturo sa buhay po ng bawat isa sa amin maging sa pagbabago ng aming pong mga buhay. Salamat po sa iyo. Pagpalain mo ang anak mo na ginamit mo sa hapon ito, 10 ng kanya pong mga mahal sa buhay. Ikaw po, Diyos, ang siyang magpala at magpala sa buhay po nila, Panginoon. Yes, Maraming pong salamat. Napakabuti mo. At maging sa bawat pamilya, sa House of Refuge, ikaw lamang ang aming pag-asa, Panginoon.
Hindi ang sino paman, kundi ikaw at ang iyong mga salita ang siyang magbibigay kalakasan at pag-asa sa buhay po namin. Salamat po sa iyo. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Huwag po nating kalimutan kasi lumabas yung unmute sa screen ko. Baka gusto ni Pastor Mario magsalita ako. Kaya po, mga kapatid, huwag nating kalimutan ang itinuro sa atin ngayon ng ating mahal na pastor. Memorize one verse. Dahil ang laki talaga ng benefit pag may salita tayo ng Diyos na memorize by heart. Dahil ito talaga ang gagabay sa ating buhay. Katulad ng sinabi ni Ate Marilyn, sa tuwing may mga pagsubok na dumadating, ang panlaban natin ay ang salita ng Panginoon. Even Jesus said, it is written. It is written. So memorize it by heart. Thank you, Pastor Mario. Thank you, Pastor. Maraming salamat po. God bless po. Thank you sa buhay niyo, Pastor. Maraming salamat Thank you, for being Beth. a good shepherd to all of us. Kayo ni Ate Beth,